Bakit ang daming tao ngayon ang naging tanga? Bakit ang hirap na mag-focus? Bakit kahit matalino ka, parang hindi ka makaalpas? Hindi ito aksidente. May 14 na bagay na ginagawa mismo ng lipunan para gawing mahina ang isipan mo. At kung hindi mo to alam, baka ikaw na ang sunod na biktima. Number 1. Ginagawa na ngayong katatawanan ang pagiging matalino. Sa maraming pagkakataon, kapag may taong seryosong nagsasalita o nagpapakita ng lalim ng pag-iisip, agad itong tinutugon ng biro o pang-aasar. Parang may built-in na reaksyon ng lipunan na pag may nag-iisip ng mas malalim o may kakaibang pananaw, kailangan itong gawing katawa-tawa para hindi ito seryosohin. Imbis na pakinggan, imbis na i-appreciate o matuto mula sa kanya, mas madalas ay pinapalabas siyang ibang klaseng tao o parang out of place. Ang pagiging matalino ay hindi lang tungkol sa grades o sa dami ng alam. Minsan ito'y simpleng kakayahan lang na magtanong, magduda at maghanap ng sagot. Pero kapag ganito ka, kadalasan ay parang mali, parang istorbo, parang masyado kang seryoso o masyado mong pinapahirap ang simpleng bagay. Kaya habang tumatagal, marami ang natututo na itago ang talino nila. Natututo silang mag-adjust sa mababaw na usapan para lang hindi sila husgahan. Natututo silang huwag magpakita ng lalim para lang tanggapin ng iba. Unti-unti, ang isipang dapat sana'y lumalago, napipilitang manahimik. Ang resulta, nawawala ang pagnanais ng marami na magtanong o matuto pa kasi ayaw nilang matawag na feeling magaling o masyadong nagmamarunong. Ayaw nilang tumayo sa gitna ng mga taong mas komportable sa kababawan. Kaya ang katalinuhan, sa halip na pahalagahan, ay tinatago, kinahihiya, at minsan tinatawanan. Ito ang isa sa pinakamasakit na ginagawa ng lipunan. Pinipigilan ang pagyabong ng isip, hindi sa dahas, kundi sa tawa. At ang tawang yan, kahit parang biro lang, ay may kakayahang pumatay sa gutom nating matuto. Number 2. Maraming nagsusulputang impormasyon pero walang kaalaman. Araw-araw, oras-oras, minu-minuto, may bagong lumalabas. May bagong balita, bagong chismis, bagong trending, bagong opinyon. Hindi mo na kailangang hanapin kasi kusa itong lumalapit. Pagmulat mo pa lang sa umaga, bubulaga na sa'yo ang sangkatutak na impormasyon. Parang hindi ka na makahinga sa dami ng binabato sa'yo. Pero sa kabila ng daming alam mo, pakiramdam mo parang wala ka talagang alam. Ito ang problema. Hindi ka nauubusan ng information pero wala kang understanding. Akala mo informed ka pero ang totoo, napagod ka lang sa dami ng bagay na sinubukang pumasok sa utak mo. Sa sobrang dami, wala nang naiiwan. Lahat lumalampas lang. Walang tumitigil. Walang humihinto para pag-isipan. At dahil dito, hindi mo na masabi kung ano ang mahalaga at ano ang ingay lang. Hindi mo na alam kung alin ang totoo at alin ang dinisenyo para lang maka-attract ng pansin. Nasanay ka na lang sa mabilis. Sanay ka na sa headline. Sanay ka na sa caption. Pero hindi ka na natutong huminto at magtanong. Ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Ano ang connect nito sa mas malawak na pangyayari? Kaya kahit laging updated, mababaw pa rin ang pagkakaintindi. Parang palaging busog, pero walang sustansya. Laging puno ang utak, pero walang lalim ang naiipon. Hindi mo na namamalayan, hinahayaan mong ang iba ang bumuo ng opinyon para sa'yo. Kasi sa dami ng impormasyon, mas madali nang sumunod sa kung ano ang sinasabi ng karamihan kaysa silipin ang totoo at himayin ito sa sarili mong paraan. Ganito unti-unting pinapahina ang isipan natin. Hindi sa kakulangan ng impormasyon, kundi sa sobrang dami nito na hindi na natin kayang suriin, basahin ng buo o intindihin ng tama. Naging pamilyar tayo sa lahat pero wala tayong tunay na alam. Number 3, okay na ngayon kung mababaw kang mag-isip. Sa panahong ito, parang normal na lang ang hindi mag-isip ng malalim. Para bang kapag nagtanong ka pa ng bakit, ikaw pa ang nagmumukhang komplikado. Mas pinipili na lang ng karamihan ang sagot na mabilis, madali at walang effort kaysa sa sagot na totoo pero kailangan mong pag-isipan. At dahil doon, dahan-dahan tayong nasasanay na tanggapin ang kahit anong ihain sa atin. Basta hindi na tayo mahirapang magtanong, mag-analyze o mag-isip kung may mas malalim pa ba sa mga bagay-bagay. At dahil doon,
Dahan-dahan tayong nasasanay na tanggapin ang kahit anong ihain sa atin. Unti-unti, nawawala na yung natural na curiosity natin. Yung dati, mahilig tayong magtanong. Ngayon, parang okay na kahit hindi natin alam ang buong istorya. Basta may maipost, may masabi, o may marinig lang. Nagiging sapat na ang kababawan. Kasi nga, mas madali. Hindi nakakapagod, hindi stressful. Pero ang hindi natin napapansin, sa bawat pagkakataong pinipili natin ang madali, hinahayaan nating humina ang kakayahan nating mag-isip. Parang muscle ang utak. Kapag hindi ginagamit, lumalambot. Kaya kung mapapansin mo, kapag may mahirap na konsepto o may usaping mas malalim sa karaniwan, maraming umiwas, tumatawa lang o nagsasabi ng bahala na. Hindi dahil sa bobo sila, kundi dahil hindi na lang sila sanay na gumamit ng utak sa ganung paraan. At ang mas malala, tinatanggap na lang natin yon na parang walang problema. Parang sinasabi nating ayos lang yan, basta may sagot kahit di sigurado. Ganyan kabait ang lipunan sa katamaran sa pag-iisip. Ang resulta, tumataas ang bilang ng mga taong madaling mauto, madaling magpadala sa emosyon, at madaling paniwalaan kahit ang kasinungalingan. Hindi dahil gusto nila, kundi dahil pinili ng lipunan na gawing normal ang hindi magtanong, ang hindi maghambing, at ang hindi magsuri. Sa totoo lang, hindi ito simpleng pagiging tamad. Isa itong kultura ng pag-iwas sa hirap ng pag-iisip, na sa kalaunan, nagiging dahilan kung bakit marami sa atin ang hindi makausad, hindi makakonekta sa mas malalim na realidad, at hindi makagawa ng matalinong desisyon sa buhay. Number 4. Entertainment na lang ang lahat. Napapansin mo ba? Parang lahat ngayon ay kailangang nakakatawa, nakakakilig, o nakakatuwang panoorin. Mula sa balita hanggang sa seryosong usapan, dapat may entertainment value. Parang hindi na sapat na may saysay ang sinasabi. Dapat nakakatuwa, dapat may drama, dapat may hook para mapanood ng tao. Sa umpisa, mukhang wala namang masama. Sino ba naman ang ayaw maaliw? Pero habang tumatagal, hindi natin namamalayan. Unti-unti tayong nasasanay na sukatin ang halaga ng isang bagay base lang sa kung nakakaaliw ba ito o hindi. Hindi na tayo nagbabasa ng mahahabang paliwanag. Hindi na tayo nakikinig sa komplikadong ideya. Ayaw natin ng masyadong seryoso. Gusto natin yung mabilis, catchy, at madaling i-digest. Ang problema rito, nababawasan ang kakayahan nating magtiyaga sa mga bagay na hindi agad nagbibigay ng saya. Nawawala ang interes natin sa mas malalim na kaalaman. Nawawala ang gana nating mag-isip ng mas malalim kasi nasanay na tayong aliwin lang ang sarili. Kapag may nabasa tayong mahaba, lumilipat na tayo. Kapag hindi nakaka-excite, binabaliwala na natin. Sa ganitong setup, nawawala ang balanse. Hindi masama ang entertainment, pero kapag ito na lang ang hinahanap natin, tinatabunan na nito ang mga bagay na talagang mahalaga sa buhay. Dahil sa sobrang focus sa aliw, nawawala na tayo ng disiplina sa pag-intindi, ng tiyaga sa pag-unawa, at ng lakas ng loob para harapin ang masakit pero totoo. At kapag nasanay tayo sa ganon, dumadali tayong kontrolin. Kasi hindi na natin hanap ang totoo. Hanap lang natin ay yung masaya, yung magaan, yung nakakatuwang pakinggan. Kaya kahit mali ang mensahe, basta entertaining, okay na. Kahit walang sense, basta trending, sige na lang. Hindi masamang tumawa, hindi masamang makinig, hindi masamang maaliw. Pero kapag puro entertainment na lang ang laman ng isipan natin, nauubos ang panahon at lakas para sa mga bagay na magpapalawak sana sa pag-iisip natin. Hindi tayo nagiging masaya, nagiging mahina lang ang isipan natin, kahit akala natin ay okay lang. Number 5. Iniidolo ang walang kwenta. Sa panahon ngayon, ang batayan ng pagiging sikat ay hindi na kung may silbi ka, kundi kung gaano ka kaingay. Hindi mahalaga kung may ambag ka sa lipunan o kung may matutunan ng tao sa'yo. Basta marunong kang magpatawa, magpasikat o magpa-trending, pwede ka nang ituring na idol. Ang problema, habang pinapalakpakan natin ang mga taong walang gustong sabihin kundi puro palabas, unti-unti ring nawawala ang respeto natin sa mga taong may laman ang sinasabi. Ang epekto nito, tayo na mismo ang nagsasara ng pinto sa totoong inspirasyon. Imbis na hangaan ng may disiplina, talino at paninindigan, mas pinipili nating magbigay atensyon sa mga nakakatawa lang, sa mga madrama o kontrobersyal.
Sa bandang huli, tayo rin ang talo. Bakit? Kasi kung sino ang tinitingala natin, yun ang ginagaya natin. Kung ang iniidolo natin ay walang saysay, huwag tayong magtaka kung bakit tila nawawala na rin ang saysay ng direksyon ng marami sa atin. Hindi kasalanan ang sumaya. Pero kapag puro aliw at walang aral, puro tawa pero walang tanong, puro ganda pero walang gulay ang utak, baka kailangang tanungin, bakit sila ang pinili nating pakinggan? Dahil ba mas madali? Mas magaan? O dahil ayaw na talaga nating mapagod ang utak? Kapag ang lipunan ay paulit-ulit na pumapalakpak sa mga walang ambag, kundi ingay, drama at pagpapakyut, hindi lang tayo nawawalan ng inspirasyon, nawawala rin ang direksyon ng susunod na henerasyon. Number 6. Pinalalabo na ngayon ang katotohanan. Isa sa pinakamapanganib na ginagawa ng lipunan ay ang pagpapalabo ng simpleng katotohanan. Dati, malinaw kung alin ang totoo at alin ang hindi. Pero ngayon, parang lahat may version. Lahat may anggulo. Lahat may narrative. Imbis na hanapin ang totoo, tinuturuan tayong pumili ng panig. Hindi na mahalaga kung may ebidensya o lohika. Basta swak sa pakiramdam mo o paniniwala mo, sapat na yun. Kaya kahit sobrang mali na, may mga naninindigan pa rin dahil ang basihan ay emosyon, hindi katotohanan. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagkalat ng sobrang daming impormasyon na magkakasalungat. Napakaraming boses, napakaraming opinyon, pero kakaunti ang tunay na paliwanag. Lahat gustong magsalita, pero walang gustong makinig. Kaya kahit may mga taong nagsasabi ng totoo, natatabunan lang sila ng ingay. Nawawala ang tiwala ng mga tao, hindi lang sa gobyerno o media, kundi sa mismong konsepto ng katotohanan. Parang wala ng solid ground kung saan ka pwedeng tumayo. Ang epekto nito, napipilitan kang mamuhay sa duda. Wala kang makapitan. Di mo alam kung sino ang paniniwalaan. Kaya kadalasan, ang pipiliin mo na lang ay kung sino ang pinakakomportable sa pakiramdam mo. Hindi kung sino ang nagsasabi ng tama. At doon nagiging mahina ang isipan. Kasi kapag ang totoo ay ginawang relative at ang tama at mali ay depende na lang sa perspective, nawawala ang paninindigan. Nawawala ang tapang para manindigan sa tama. Number 7. Nakapokus ka na sa emosyon, hindi sa logic. Isa ito sa pinakamalakas na taktika ng lipunan para pahinain ang pag-iisip ng tao. Ang turuan tayong unahin lagi ang nararamdaman kaysa sa naiisip. Sa una, parang tama lang kasi natural naman sa tao ang maging emotional. Pero kapag lagi na lang damdamin ang basihan ng lahat, nawawala ang kakayahan nating mag-isip ng malinaw at patas. Kapag emosyon ang laging sinusunod, mabilis tayong maapektuhan kahit hindi natin alam ang buong kwento. Hindi na tayo nag-aalalang alamin muna ang buong picture. Basta kung ano ang unang naramdaman natin, yun ang katotohanan sa isip natin. Kaya kahit may mas makatwirang paliwanag, ayaw na nating makinig kasi hindi na ito tugma sa nararamdaman natin noong una. Sa ganitong sistema, nawawala ang balance sa pagitan ng puso at utak. Nahihirapan tayong umintindi ng ibang panig kasi ang tanong lagi ay, ano ang nararamdaman mo? Hindi, ano ba talaga ang nangyari? Kaya madaling manggulo ang sinungaling kasi alam nilang basta tama ang timpla ng emosyon sa sinasabi nila, kaya nilang kontrolin ang takbo ng isip ng marami. Kapag nasanay ka na puro emosyon ang pinapairal, kahit sarili mong desisyon, naapektuhan. Hindi ka na nakakapag-isip ng buo. Lahat mabilis, lahat reactive. Kapag galit, palaban agad. Kapag lungkot, susuko agad. Kapag tuwa, tiwala agad. Walang balance. Nawawala ang critical thinking. Nawawala ang tanong na tama ba to? At napapalitan lang ng feel ko eh. Ganito ginagawang mahina ang isipan. Hindi sa pagbabawasan ng kaalaman, kundi sa pagtuturo na iwasan mong gamitin ang logic. Habang abala ka sa emosyon mo, hindi mo na napapansin kung paano ka na pala ginagabayan ng sistema sa direksyong gusto nila. Tahimik pero matindi. Kaya kung gusto mong lumakas ang isip mo, kailangan mong matutong hindi lang makaramdam, kundi mag-isip. Number 8. Napakarami na ng distraction. Sa panahon ngayon, halos lahat ng bagay ay may tunog, may kulay, at may galaw na designed para makuha ang atensyon mo. Bawat segundo, may pumipilit pumasok sa isip mo. May notification, may message, may ads, may video o trending post. Ang resulta,
hirap ka na mag-concentrate. Hindi mo na namamalayan, pero nababawasan ang kakayahan mong manatili sa isang bagay ng matagal. Yung simpleng pagbabasa ng mahaba-habang teksto o pakikinig sa tahimik na pag-uusap, parang nakakaboring na. Kasi ang utak mo, sanay na sa mabilis, sanay na sa maingay at paulit-ulit na stimuli. At dahil dito, hindi mo na rin makuha yung deep focus na kailangan para mag-isip ng malalim. Hindi mo na kayang pag-isipan ng seryoso ang isang problema o maupo at talagang magmuni-muni. Kapag may kailangan kang tapusin, ilang minuto lang, bigla ka na naghanap ng iba. Hindi dahil tamad ka, kundi dahil sanay na ang utak mong magpalipat-lipat. Dito ka unti-unting humihina. Hindi dahil kulang ka sa talino, kundi dahil hindi na hinayaan ang kapaligiran mong magtagal sa isang ideya. Nawawala ang disiplina sa pag-iisip, napapalitan ng instant gratification. Kaya kahit gusto mong maging mas matalino, mas produktibo, mas malawak mag-isip, palaging may humaharang. Hindi ka naman tamad, pero sobrang daming gumugulo sa utak mo. Hindi mo na marinig ang sarili mong boses. At yan ang gusto ng sistema. Ang isang taong laging abala, pero walang napupuntahan. Laging exposed sa impormasyon, pero hindi makapag-isip ng tahimik. Laging online, pero disconnected sa sarili. Number 9, ginagamit ang kultura para ikahon ka. Kasi ang kultura, sa totoo lang, parang mga patakaran o mga balangkas na sinasabi kung ano ang tama at dapat sa loob ng isang grupo. Pero minsan, hindi na ito para sa ikabubuti mo, kundi para masiguradong hindi ka lalampas sa inaasahan nila sa'yo. Parang nililimitahan nito ang mga ideya at ang mga pangarap mo dahil may nakalagay na dapat kung paano ka dapat kumilos, kung paano ka dapat mag-isip, o kung paano ka dapat maging tao. Kaya kapag sinabing ganito lang ang mga babae, ganito lang ang mga lalaki, o kaya ito lang ang mga pinapayagan sa atin, hindi lang ito simpleng usapin ng tradisyon o paniniwala. Ito ay parang invisible na pader na pumipigil sa'yo na mag-explore ng sarili mo ng malaya. Ipinapakita nitong kahit sa mga simpleng bagay tulad ng kung paano ka mag-react sa problema o kung ano ang pwedeng maging trabaho mo, may mga limitasyon na inilalagay sa'yo nang hindi mo namamalayan. Dahil dito, napipilitan kang pumili ng mga ideya o buhay na pasok sa inaasahan ng karamihan, kahit hindi naman yun ang gusto mo talaga. Parang sinasabi ng kultura, ito lang ang tama, kaya dito ka lang dapat manatili. Kaya unti-unti, nawawala ang tapang mo para mag-isip ng kakaiba o sumubok ng bago dahil natatakot kang mapahiya, mabigo o hindi tanggapin. Sa madaling salita, ginagamit ang kultura para gawing komportable ang karamihan sa iisang uri lang ng pag-iisip at pagkilos. Para naman walang magulo, walang malalakas na tanong, at walang laban sa status. Kaya kung mapapansin mo, madalas kapag ang isang tao ay tumanggi sa kahon na ito, siya ay nilalayo, pinapababa o ginagawang kakaiba para baliwalain ang sinasabi niya. Number 10, tinuturo na huwag kang kumontra. Isa ito sa mga pinakamabisang paraan para kontrolin ang isipan ng tao. Mula pagkabata, unti-unting itinuturo sa atin na mas mabuting sumunod na lang kaysa magtanong, kaysa kumontra. Kapag sumubok kang magtanong ng bakit ganito, pwede ba itong baguhin? Agad kang tinatakot o pinapahiya. Parang sinasabi sa'yo, huwag kang magpasaway, huwag kang magpalabis. Dahil dito, natutunan nating iwasan ang pagkontra para hindi tayo ma-judge o mapahiya. Ang pagkontra na dati sana ay paraan para mag-grow ang isipan at mas mapalalim ang pangunawa, ngayon ay tinuturing na gulo o problema. Kapag may nagsalungat sa opinyon na nakararami, madalas siyang ituring na pasaway, rebelde o mahirap pakisamahan. Ang totoo, kapag natatakot kang kumontra, nagiging bulag ka sa mga mali o kakulangan sa paligid mo. Hindi mo na nakikita na may space para sa pagbabago o mas maganda pang paraan. Kaya nangyayari na mas madali kang maimpluwensya ng ibang tao kahit mali ang kanilang pinaniniwalaan o ginagawa. Kapag hindi tayo sanay na kumontra, nawawala ang lakas natin para ipaglaban ang tama at para magtanong ng malalim. Mas pinipili nating sumunod na lang kahit alam natin sa puso natin na may mali. Dahil dito, mas nagiging mahina ang ating pag-iisip at mas madali tayong mapasunod sa kung anong gusto ng iba. Sa isang lipunang ganito, ang critical na pag-iisip ay nawawala
dahil lahat ng gustong sumalungat ay pinipigilan. Kaya mas marami ang natutulog sa mga bagay na dapat sana ay pinag-iisipan ng mabuti. Ang resulta, mas kontento tayo sa mga simpleng sagot at di na tayo naglalakas loob na humingi ng mas malalim na paliwanag. Ang pagtuturo na huwag kang kumontra ay parang panlaban sa pag-usbong ng isang malayang isipan. Pinipigil nito ang ating natural na kagustuhan na magtanong, mag-aral at magpasya para sa sarili. Kaya sa tuwing susubukan mong magtanong o magbigay ng ibang pananaw, tandaan mo, isang malaking hakbang na yan para lumakas ang isip mo kahit ang lipunan ay nagtuturo na dapat kang sumunod na lang. Number 11. Ginagawang luho ang edukasyon. Isa sa mga pinakamalaking hadlang sa pag-unlad ng isip ng maraming tao ay yung ideya na ang edukasyon ay isang luho lang, hindi isang karapatan na dapat makuha ng lahat. Dahil sobrang taas ng presyo ng magandang paaralan, tutorial at iba pang pang-edukasyon na serbisyo, maraming kabataan ang hindi talaga nabibigyan ng pantay na pagkakataon para matuto ng mabuti. Para silang napipilitang mag-settle sa kung ano lang ang kaya, kahit alam nilang kaya pa nila ang higit pa. Dahil dito, nagkakaroon ng mindset na hindi na mahalaga kung gaano mo kaalam o kagaling, kasi parang sinasabi na, kung may pera ka lang, makakapasok ka sa magandang school. Kung wala, edi wala na. Sa ganitong sistema, unti-unting nawawala ang paniniwala ng edukasyon ay isang paraan para umasenso ang sarili at ang buhay. Sa halip, nagiging eksklusibo ito para lang sa mga may kakayahan, hindi para sa lahat. Kapag ganito ang tingin sa edukasyon, nawawala ang motibasyon ng marami na magpursige o mag-aral ng masigasig dahil parang imposible na talaga silang makaabot sa magandang oportunidad. Nagiging dahilan ito ng pagkawalang pag-asa at sa halip na mag-empower sa mga tao, ang sistema ay nagtutulak sa kanila na maging resigned o tanggapin na lang ang limitasyon nila. Sa madaling salita, ang edukasyon ay nagiging isang bagay na pinag-aagawan lang ng may pera at pribilehiyo, hindi isang tulay para sa pagbabago at paglago ng bawat isa. Dahil dito, maraming potensyal ang natatapon lang dahil hindi nabibigyan ng tamang pagkakataon. Kung ganito ang kalakaran, paano kaya natin mariresolba ang mga tunay na problema ng lipunan kung marami ang hindi nagkakaroon ng pagkakataong matuto ng sapat? Kaya importante na makita natin na ang edukasyon ay hindi dapat luho. Ito ay karapatan at pangangailangan ng bawat tao para maging malaya sa pag-iisip at makagawa ng tama at makabuluhang desisyon sa buhay. Number 12. Pinapaniwala ka nilang maliit ka lang. Isa sa mga pinakamalakas na paraan para kontrolin ang isip ng tao ay ang paniniwala na wala siyang halaga o wala siyang kapangyarihan. Kapag paulit-ulit na sinasabi o pinaparamdam sa'yo na maliit ka lang, unti-unti itong nagiging totoo sa isip mo. Parang isang tunog na paulit-ulit sa tainga mo hanggang tuluyang ma-absorb mo at hindi mo na ito kini-question. Kapag naniniwala kang maliit ka lang, hindi mo na naisip na kaya mong gumawa ng malaking bagay o magbago ng kalagayan mo. Para kang nilimitahan ng invisible na pader na hindi mo nakikita pero nararamdaman. Hindi ka na nagtatangkang mangarap ng malaki o lumaban para sa gusto mo dahil iniisip mo, hindi ito para sa akin, wala akong sapat na kakayahan. Sa ganitong estado, madali kang mapapaniwala sa mga bagay na hindi makatwiran. Maging ang mga paniniwala na hindi makatarungan o nakakasagasa sa'yo ay tanggapin mo na lang dahil pakiramdam mo wala ka namang magagawa. Nagiging parang kaluluwa kang umiikot lang sa isang maliit na espasyo. Takot lumabas o takot gumawa ng pagbabago. Masakit man isipin, pero maraming sistema at tao ang gustong manatili kang ganito, na maliit ang pananaw sa sarili at limitado ang pag-asa. Kasi kapag maliit ka sa isip, madali kang kontrolin, madali kang imanipula, at hindi ka tutol sa mga patakaran o desisyon na dapat sana ipaglaban mo. Pero hindi naman talaga maliit ang tao. Sa totoo lang, malaki ang potensyal ng bawat isa kung bibigyan lang ng pagkakataon at tamang suporta. Ang problema, dahil pinapaniwala kang maliit ka, nagkakaroon ka ng takot na magkamali. Nagkakaroon ka ng pangamba na hindi ka sapat at kawalan ng kumpiyansa na subukan ng mga bagong bagay. Kaya mahalagang malaman mo na ito ay isang taktika lang, isang balakid na nilalagay para hadlangan ang pag-unlad ng iyong isipan at pangarap. Kapag napansin mo ito, pwede mong simulan ang pagbabago sa pamamagitan ng pagtanggap na may halaga ka at may kakayahan kang gumawa ng pagbabago kahit gaano pa kaliit
o kalaki ang tingin nila sa'yo. Number 13. Binibigyan ka ng peking kalayaan. Sa unang tingin, parang malaya ka naman. Pumipili ka kung anong gusto mong panoorin, basahin o bilhin. Parang ikaw ang boss sa buhay mo dahil may freedom ka sa mga pagpipilian. Pero ang totoo, madalas ang kalayaang ito ay ilusyon lang. Parang nilalaro ka ng mga sistemang gustong kontrolin ang isip mo nang hindi mo namamalayan. Sa likod ng mga screen at apps na ginagamit mo, may mga mekanismong nakaset para ipakita lang sa'yo ang mga bagay na gusto nilang makita mo. Ito ay ginagawa para makuha ang atensyon mo ng mas matagal, para ikaw ay manatili at para maging mas madali kang maimpluwensyahan. Hindi mo na talaga pinipili kung ano ang pinakamabuti para sa'yo. Ang pinipili mo ay yung palaging inuulit-ulit na pinapalabas sa'yo. Kaya kahit sa dami ng options, parang paulit-ulit lang ang mga nakikita mo at unti-unti nasasanay ang utak mo na yun lang ang tanggap. Dahil dito, nalilimutan mo na ang tunay na kalayaan, ang kakayahang pumili ng malaya at may malalim na pag-iisip. Nawawala ang chance mong makita ang iba pang posibleng pananaw o ideya. Parang nakakulong ka sa maliit na kahon na unti-unting pinipinid ng sistema. Dahil dito, nagiging limitado ang pananaw mo. Hindi mo na mapansin na unti-unti kang nililimitahan ng mga choices na inaalok sa'yo. At habang nakakulong ka sa kahon na ito, nahihirapan kang kumilos ng tunay na malaya dahil ang iniisip mo, dahil ang iniintindi mo at ginagawa mo ay naka-frame na ng mga gustong kontrolin ng isip mo. Ang kalayaan na nararamdaman mo ay parang pabirong ibinigay lang. Mukhang malaya pero may tali kang hindi mo nakikita. Kaya mahalagang matutong magtanong at mag-explore ng mga bagay na hindi lagi nakikita sa unang tingin. Sa ganitong paraan, unti-unti mong mabubuksan ang mga tali at mapapalaya ang isip mo sa tunay na kalayaan. Number 14. Ginagamit ang takot para mamanipula ka. Isa sa pinakamabisang paraan para kontrolin ang isip ng tao ay ang takot. Kapag natatakot tayo, nagiging limitado ang ating pag-iisip. Parang may harang na pumipigil sa atin na mag-isip ng malalim o magtanong kung tama ba ang mga nangyayari. Sa takot, mas madali tayong magdesisyon nang hindi natin sinusuri kung ano talaga ang pinakamabuti para sa atin. Nakakaapekto ang takot sa puso at utak natin, kaya nagiging impulsive tayo. Gusto lang nating makaalis sa sitwasyon na nagpapahirap o nagpapabahala sa atin. Dahil dito, tinatanggap na lang natin ang mga sinasabi sa atin nang hindi natin pinag-iisipan ng mabuti, kahit hindi ito makatwiran. Sa ganitong kalagayan, ang mga taong may kapangyarihan ay ginagamit ang takot para itulak tayo sa direksyon na gusto nila. Pinapalala nila ang takot para magmukhang sila ang solusyon. Sa halip na tulungan tayong mag-isip ng paraan para malutas ang problema, mas pinipili nilang patuloy tayong matakot para patuloy tayong sundin. Parang hindi na tayo kontrolado ng sarili nating isip, kundi ng takot na naipupukaw sa atin. Dahil dito, nawawala ang kalayaan natin sa pagpili at nagiging sunod-sunuran tayo sa mga utos o ideyang hindi naman talaga makabubuti sa atin. Sa madaling salita, kapag tinatakot ka ng sobra, parang pinipigilan ka nitong mag-isip ng malaya. Pinipili mo na lang ang madali, yung tinakot ka nang hindi ka na lumaban, hindi ka na kumwestiyon at hindi na lumalawak ang iyong pangunawa. Sa totoo lang, hindi naman tayo pinipilit ng lipunan na maging mahina ang isip ng biglaan. Unti-unti lang ito nangyayari, parang tubig na patuloy ang patak hanggang mabasa ang isang bagay. Ang mga sistemang ito ay parang mga lihim na plano na hindi natin agad napapansin. Parang mga bitag na unti-unting pumipigil sa atin na mag-isip ng malaya, magtanong ng malalim at maging matapang sa sariling paniniwala. Kapag paulit-ulit mong naririnig na mas mabuti na lang sumunod kaysa magtanong, o kapag araw-araw kang binobomba ng sobrang dami ng impormasyon na wala namang saysay, nagiging sanay ang isip natin sa katamaran at sa pagiging kampante sa mga pinipili ng iba para sa atin. Unti-unti, nawawala ang galing natin na mag-analisa ng tama. Kaya mas madali tayong mabiktima ng maling balita, panlilinlang at manipulasyon. Pero ang pinakamahirap sa lahat ay ang pakiramdam na maliit at wala tayong magagawa. Kung palaging ganito ang nararamdaman, nawawalan tayo ng lakas at pag-asa na baguhin ang sarili at ang paligid natin. Parang sinasabi ng lipunan na manahimik na lang tayo at tanggapin ang sitwasyon kahit pa hindi ito tama o patas. Sa huli,
Ang tunay na lakas ng isip ay hindi nasusukat sa dami ng nalalaman mo lang, kundi sa tapang mong magtanong, magsuri at kumilos kahit na madaming humahadlang. Kaya wag mawala ng pag-asa. Ang pagbabago ay nagsisimula sa bawat isa sa atin.